So, ayan nga guys, di ko alam kung nurse ba to, nag-content na about dun sa ER post. Di pa pala nakaka-move on. So, ito pa yung comment niya, pero nag-samgyup after, hindi ba dapat bed rest? Ayan, di ko alam kung nurse siya, pero pinost ko na nga yung impression. Pinost ko na yung convo namin nung OB na meron nga akong spotting. Alam kong di ko maintindihan kung sarado na talaga ang utak or makapang-content lang. Siyempre, trending nga naman yung post niya. Pag ako yung content, no? So, sabi niya, pero nag-samgyup after. Hindi ba dapat bed rest? So, kaya ako nag-samgyup kasi craving ni Buntis yun after nun. Sobrang gutom na ako nung time na yun. And ang tagal nga nung doktor nun sa totoo lang eh. And sabi ko nun, pagkatapos, meron pang bill kineme, mga ganyan. Sabi ko kung pwede na ba akong umuwi. Kasi wala namang masakit sa akin. Sa totoo lang nung araw na yun, wala talagang masakit sa akin bukod sa may bleeding ako or may spotting na medyo brownish red, ganun. Walang masakit sa akin. Nagsamgyup ako after. Totoo naman yun eh. Nagpunta pa nga ata ako ng ano ba yun? Yung parang laruan. Nagpipindot pa ako doon. Ayan. So, wala namang masakit sa akin that time bukod nga sa nag-spotting ako. And para sa akin siguro naman, emergency yun, di ba? Na nagkaroon ka ng spotting. And saka mo lang kasi maiisip yun kapag kananay ka na. Na pag nagkaroon ka ng spotting, sabi mo nga, hindi naman life and death. Kailangan ba life and death? Yung parang saka ka lang pupunta ng ER. And tulad nga na sabi ko, walang masasakit sa akin that time. Kaya ako nakangiti pa noon. And that time ko lang din nalaman na may baby na. Dahil nung last ultrasound ko, sak pa lang noon. Tapos nung ultrasound ko na yun, nung nagpunta ko nun sa ER, may baby na and my heartbeat na. And ayun, ngayon nagbe-bed rest naman tayo. Pero na ano-ano pa rin ako. Kasi syempre kailangan ko mag-promote. Kailangan kong, marami akong mga dapat i-promote na ibang brands na nagpapapromote sa akin kung ano-ano. So, bumababa pa rin ako sa baba. Pero, kagaya nga ngayon, nagbe-bed rest tayo. So, ako, tanggap ko na nabash ako nung unang post ko. Kaya nga binura ko na lang dahil hindi ko talaga doon nilagay na nag-spotting ako. Dahil yung mga evil eye kagaya nito, matutuwa. So, nakita ko, ang dami niyang comment na pangbabash sa akin dun sa comment area niya. Na nakakalungkot lang kasi nag-explain na nga ako kung ba't di ko nilagay na may spotting ako doon dahil maraming matutuwa di ba? And marami nga nagko-comment doon na buti nga nag-spotting, high stress yung buti nga sa'yo. So may mga nagagagano ng mga dami accounts. Yun yung dahilan kung bakit hindi ko pinost na may spotting ako. And dahil nga wala akong nararamdaman na masakit sa akin noon, kaya tayo nakangiti. And kung kilala nyo ako, alam nyo talaga na palangiti ako eh. Yung parang negative things, tinuturn ko talaga sa positive. So, positive mindset kasi ako all the time. Okay lang sa akin na nabash ako nung nag-post ako dahil tanggap ko na mali ako doon dahil iba nga talaga yung dating sa tao. Pero ang gusto ko kasing sabihin nun, hindi ako nagyayabang na parang nagpa-emergency room ako para lang ma-ultrasound. Ang post ko na yun is para bang ang dating ay para sa akin ha. Ibig ko nang sabihin na parang nagastusan pa ako dahil alam niyo naman na mahal lalo na kung sa private hospital ka. And 'di ba gano'n naman talaga kapag ka, for example yung asawa ko dati parang may gumagalaw daw sa tenga niya. Punta agad kami ng ER. Ako may spotting ako, punta agad ako ng ER. Marami rin nagko-comment na mga nanay-nanay na kapag ka nagkaka-spotting, hindi na para intayin nila yung schedule nila sa OB. Kasi may schedule ako sa OB ng 16. 14 kasi nangyari yun. So, after 2 days. Pero, as nanay, na buntis, lalo na nasa first trimester, hindi ko na kayang itulog pa yung spotting ko. And sa mga nagko-comment na, dahil nabash, kaya lang daw bigla nagka-spotting daw ako, palusot ko na lang daw. Pinost ko na nga yung convo namin ng doktor, ng OB. And, pinost ko na rin yung impression na meron akong subchorionic hemorrhage. So, pinost ko na. Naging transparent na ako. And, ganyan pa parang duda pa rin siya. Sana lang wag mo maranasan kung mabuntis ka or what, na magkaroon ka ng ganyan. Dahil di ko alam parang, alam mo yung buntis na nga yung tao, binabash mo pa, parang hinahanapan nyo pa ng ikababash. Nasabi ko nga, tanggap ko na nabash ako dahil kulang nga yung parang post ko. Pero yung nag-explain na ako and nang babash pa rin, na ganyan, parang hindi na siguro makatarungan. Lalo na kung alam yung buntis yung tao, nagdadalang tao, tapos, ganyan. Marami siyang comment hindi lang yan. Parang nakakalungkot lang dumaan sa FYP ko. And parang friend ko ata siya dito sa TikTok. And sana kung magko-content ka, tapos parang alingangan, basta parang parang e-expect sa akin, mga ganyan. Parang lahat puro pambabash yung mga sinasabi niya.
ito lang yung masasabi ko sa inyo ha. Hindi lahat ng tao kaya yung pagtatawanan or gawing kalokohan. Dahil ako kalmado akong tao, pero syempre, lalo na kung legit account, 'di ba? Tapos parang pinagtatawanan ka, binabash ka. Meron naman tayong mga kaso na pwedeng ikaso sa mga ganyang tao. Sabi ko nga, for example, sina Maris, sina Daniel, okay lang na kinokontent nila ako, mga kaibigan ko yan. Pero yung i-content ako ng hindi ko kilala, hindi ko kaano-ano, tapos legit account pa. So, ayun. Ingat lang kayo. And siguro kung masama akong tao, sana perfecto ka. Sana all perfect eh.